Hello, hello, kumusta na sab mga kalanog? Kini na sab ang inyong igsoon, Brother Rex Apa sa atong munting channel, Rex Apa Lanog sa Gugma sa Dios. Shout out sa inyo hang tanan mga kaigsuunan. Tibok naong sa kalibutan nining adlong igpapahulay. So ni atong video atol kini sa adlong igpapahulay. Nya kita sa tuig 2024, October 26. So laing edisyon na sab sa atong video mga kalanog. Salamat sa atong mga supporter, sa atong mga viewers, sa atong mga subscriber. Ini atong YouTube channel, Rex Apa Lanog sa Gugma sa Dios. So pahiluna mga kaigsunan, shout out sa tanan gyud nga mga kaigsunan. Akong Osmon, labas tanan, salamat kayo sa Dios nga maoy atong dako gyud nga provider, no? The great provider atong kusog, atong kinabuhi, atong iuli ang himaya pagpasalamat ngadto kaniya. So, kumusta si Roy? Happy Sabbath diya sa USA. Maraming salamat sa wala pong sawang support nitong ating munting channel Rex Apa Lanog sa Gugma sa Dios. Sana po hindi rin magsawa ang Diyos na magbigay sa iyo ng mga biyaya upang mapatuloy natin ang ating gawain dito sa ating ministry. Sana po nasa mabuting kalagayan po kayo. So mga kaigsunan, mga kalanog, so pahiluna tungod kay niana po tayo lang hisgutan ining atong pila ka minutos nga video alang sa atong dugang pagpamalandong. So sa dili pa ato sang idukot ang ulo, magaampo kita dalaigon nga Dios sa simbahon ikaw na ikaw sa kalingitan, ikaw ang tag-iya sa kaalam. Pahulama kami aron sa ingon ana samtang maghimo kami ni ining pagpamalandong dinhi sa social media, magahimo kami sa paghimaya sa imong pangalan. Unsa man nga mga kakulangon ikaw magpuno nini ang magsamatan kinitan sa ngalan ni Jesus, amen. So mga kalanog, kumusta kaninyong tanan? Ni ana punta sa atong padayon nga pagpalanog sa gugma sa Dios. So dili kita muundang bisan daghan kayong mga batikos nga atong nasugatan nga matod pa nila tinukod og buang gani akong nakita diya sa social media mga kalanog. Ang duha na to kaigsuon nga matud pa nisulod sa simbahan sa Iglesia Romano Katoliko. So karon pailan og kaso ambot og unsa na plastada nila, pero sa diha nga sa akong reels mga kalanog nga dunay niatake pog mayo. So ako pong gisagang dito sa akong reels kay naamang gyud niingon nga 100% tasuko ko no siya ang atong amigo nga si Ipli nga si Betonyo diya sa dapit sa Panabo mga kalanog nga kung imo yung paminawon masakitan jud kay personal na gyud kaayo, pero sakit jud ang kamatuoran mga kaigsunan na atong paminawon. Ato yung dawaton ang kamatuoran nga kita nga mga nagatuman sa kasuguan 51 city sa Isayas, pamati kamo kanako kamong mga nasayod sa pagkamataron kansang mga kasing-kasing ana ang akong kasuguan. So mao ni nga ato lang yun ang pamation sila, pero kung mahimo ato pong tubagon kay nga naman aron nga makamatapod sila mga kalanog. So doon ay mga nagahisgot nga kabahin sa magsikta nga mga sulpot kuno. So shout out sa imo Ray Atinsa. So sa usa ka si FD nga nas Manila nga tugay na gini namong sambunot sa social media. Pero walang personalan. Nang una ko sa mga chat nako nga I love you kay mahal kas Ginoo. Kahit ayaw mong umintindi, kahit anong sinabi ko sa iyo, ayaw mo dahil gusto mong tama ka talaga. Lagi kang naghanap ng ebidensya, binigyan na kita. Marami na akong verse binigay sa iyo, pero ayaw mo talagang umunawa dahil sarado ang isip mo. So sa conversation natin kagabi, sa patuloy nating kumbate dito sa social media, ang sabi mo, kayo talaga ang tunay na tatag ni Kristo dahil may mga pari kayo. Ang sabi mo, nilinis na ng Diyos ang mga pari. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, ang tanong ko sa kanya mga kalanog, ito po. Dahil sa Malakias 3:3 ay nilinis ng Diyos ang mga pari. Hindi naman tayo lumalabag dyan dahil yan ay totoo naman, nakasulat po na nilinis ng Diyos yung mga pari. Ngayon, so saan ba ang nauna? Ang tanong ko, saan ba ang nauna?
Riatinsa, saan bang nauna, yung paglilinis o yung pagpatay ng mga pari kay Kristo? Ito pong tanong. Nagkawindang-windang na siya, mga kapatid. Nahirapan na kasi. Ayun, lumisa na naman. Sinusundan-sundan ko na lang siya. So ang sabi ko, saan bang nauna, yung nilinis ng mga pari o yung pumatay ang mga pari? Dahil doon po sa Bagong Tipan, mga kapatid, dyan sa chapter 27 ng Mateo, verse 1, ang sabi po dyan, kung basahin natin sa Bisaya, ang mga kadagkuan sa pari, nagplano, naghimo og mga lakang sa pagdakop ni Kristo, ug kung unsao nila pagpatay si Kristo. Mga pari talaga yung mention dyan. Kaya tinanong ko si Riatinsa, lumihis na naman. Sabi niya, hindi yun pari ng mga Romano Katoliko. May mabasa ka ba? Hindi yun na yun ay pari ng Romano Katoliko. Ayun. O maamin na rin na yung mga pari pala sa Romano Katoliko, hindi pala sila yung nasa Biblia. Ngayon, lumitaw, sabi ni Wendell Talibong, mga sulpot, sila pala ang mga sulpot. Ayun, ang mga pari, yun ang gumagawa ng mga magic. Dahil sinabi sa Malakias 2, verse 8, chapter 2, verse 8, kayong mga pari, lumisan sa katotohanan. Ang tinuturo ninyo ay nagturo kayo sa paggawa ng kamalian sa karamihan. Basahin mo yan, Riatinsa. Alam kong wala kayong depensa dyan dahil ang ginamit ninyo, Malakias 2 verse 7. Tinanong na kita nung una, saan bang nauna? Yung 7, yung 8. Magandang pagkasagot mo dahil sabi mo yung 7. O anong sabi sa 7? Kayong mga pari, sana ang lalapitan ng mga tao at tanungin tungkol sa magandang balita ng Diyos. O sana, bakit? Sa 8, kung basahin mo, lumisan sila sa katotohanan. Sa 3 verse 3, o ayun, nilinis sila. Ay, claim naman ng Romano Katoliko. Ngayon, dahil kayo pala yung nilinis, pagdating doon sa 27:1 ng Mateo, hindi na kayo. O ano ba yun? Nagkawindang-windang yung mga argumento ninyo. Dahil sa Malakias 3:3 kayo. Pagdating sa Mateo 27, sa Bagong Tipan, hindi na kayo. Ano ba yun? Sulpot, mawala, bumabalik na naman. Pag maipit, ayaw. Tulad ng isyo. Yung Sabado, yung Sabat, hindi yun sa mga Kristiyano. Dahil sa Hudiyo lang yun. Ayon. Yung Sabado, yung Sabat, mga kapatid, sa Hudiyo lang daw yun. Ayaw nila dahil Christian sila. Bakit sinabi ng Diyos na gumawa ng imahen, mga Hudiyo ang sinabihan, bakit yung mga Romano Katoliko, ayun, gumagawa ng mga ribulto? Hindi naman inuutusan dahil sa Hudiyo yan. O tingnan mo, hindi mo maintindihan yung mga isip nila. Labas-pasok yung mga rason, yung mga argumento. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Ingatan natin ang ating pananampalataya, ating paniniwala na yung kautusan, yan talaga ang tanda ng kanyang mga tauhan. Sa unang Juan, Kapitulo 2, at ang versikulo ay 4, ang sabi doon, kahit sinong nagsabing nakakilala ng Diyos, subalit hindi tumutupad ng kautusan, silang lahat ay mga sinungaling. Kaya riatin siya, magbago ka na, kumising ka na. Huwag kang gamit kung anong libro ang ginagamit mo dahil hindi yan papasa. Kahit sino pa. Ngayon may bagong lumabas na naman. Si Mitai raw. Ayun, Mitai, bakit? Pag tinanong mo, kakampi pa rin nila. Yung katulad ng Google, pag tinanong mo, kakampi pa rin. Ang tanong, yan ba ang
katotohanan? Yan ba ang banal na salita ng Diyos? Hindi. Kaya yan ang nangyari sa inyo dahil sabi ninyo, natatag na kayo, wala pa ang Biblia. So ang tanong, anong pinagbatayan nyo? Kayo ay nasa katotohanan na wala pa palang banal na aklat, wala pala ng salita ng Diyos. Sino nag-utos sa inyo? Magtayo kayo. Yung si Kristo sa Bible, nakaplano pa lang kayo. Sino bang Kristo yung sinabi nyo nagtayo sa inyo? Binalik-balikan ko yung tanong ko. Kung kayo ay hindi tatag ng tao, tatag kayo ni Kristo. Ang tanong, sinong Kristo na hindi tao ang sinabi ninyo? Dahil patunayan ko sa Biblia, yung Kristo na Diyos ay naging tao. Kaya kung ang nagtatag sa inyo hindi tao, hindi siguro kayo nakatira dito sa sanlibutan. Yung si Kristong sinabi ninyong nagtatag sa inyo, hindi tao, ay hindi yung Kristo na Diyos na naging tao. Ibig sabihin, yung Kristo ninyo ay piki. Yung sinabi niyo may succession kayo, piki rin. Dahil makilala natin ang tunay na may